Shoutout dito kay Katsakino Dukusin, kay Ronald Berbosidad, Romeo Conchada at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At sa balita natin ngayon, matunog na yung balita na baka ito si Japet Aguilar ay trade na ng Barangay Ginebra. At payag na silang i-offer ito dito sa Converge para dito kay Justin Arana. Ito si Japet Aguilar, napakatagal na niyang naglaro dito sa Barangay Ginebra. Pero alam naman natin na ito hindi na rin bumabata at yan siguro dahilan kung ba't ino-offer na to ng Gene Kings para dito kay Justin Arana. Ito si Aguilar, isa yan doon sa mga top ring defenders natin dito dahil syempre alam natin at tangkad niyan at mahaba yung kanyang mga galamay kaya masasabi natin na magandang ring protector ito. Pero para dito sa Converge Fiber XL sa tingin ko hindi nila papakawalan ito si Justin Arana kahit na si Japet Aguilar ang kanilang magiging kapalit. Dahil kailangan syempre tignan natin mabuti kung ano ang gagawin nitong Converge para masiguro na ito naman si Arana ay maging masaya pa rin dito sa Converge. Naging problema kasi kahit ayaw ng Converge na i-trade si Arana, baka si Arana hindi na rin nagiging masaya dito sa Converge dahil sunod-sunod na yung nagiging talo nila. Sino ba naman player ang magkakagusto sa ganyan? Ngayon kung ikaw naman Barangay Ginebra, kahit na marami na nagawa sa'yo si Japet, syempre eventually kailangan magpalit ka ng mga players dahil kailangan lang mas malakas at maging competitive yung lineup mo. So hindi na ako magugulat kung i-offer nga ng Barangay Ginebra itong si Japet Aguilar dito sa Converge Fiber XS. Ngayon kung sakasakaling tanggihan ng Converge yan, pwedeng dagdagan pa ng Ginebra yung offer nila para dito kay Justin Arana para magkaroon naman ng tsansa itong Converge na pag-isipan man lang. Baka idagdag nila ito si Pringle o di kaya itong si Pinto o yung iba pa nilang player si Jeremiah Gray para mapapayag ng Converge na i-trade sa kanila itong si Justin Arana. At kung yan ay mangyari, masasabi natin na masosolve na yung problema dito sa frontcourt ng Ginebra. Sa ngayon, yung mga balita dati na merong mga PBA teams na gustong sumali dito sa liga ay parang natigil na. At hindi naman ito nakagugulat dahil alam natin na pagdating dito sa PBA kasi, ang problema dyan lagi ng mga bagong teams na sasali ay kung magdadagdag ba o bibili ng isang existing na prangkisa katulad ng ginawa ng Converge na binili na lamang itong Alaska Aces. Siyempre mas madali na bumili ka na lang ng team kaysa yung bumuo ka. Dahil kapag bumuo ka, saan ka kukuha ng mga players? Kapag nagka-dispersal draft, puro bench players lang ang maiiwan doon. Kaya yan ngayon ang problema nitong PBA sa pag-a-attract ng mga panibagong teams. Paulit-ulit ang sinabi ng PBA Board of Governors na hanggang 4 na koponan ay pwede silang magdagdag dito sa liga. Yun nga lang ang problema, syempre yung ibang mga teams, mga ibang kumpanya, mas gusto na bumili. So kung bibili ka for example ng Terra Firma, Blackwater o Northport, hindi madadagdagan yung team sa PBA. Kaya yan ang nagiging problema ngayon. Kung bakit yung mga bagong team sa PBA ay hindi nadadagdagan. Ang nagiging problema naman, maraming mga players na babangkulang o di kaya nagpupunta sa NPBL o sa ibang liga dahil sobrang dami ng players na babawas yun namang mga teams hindi nadadagdagan. Nakita naman natin na maraming mahuhusay na players dito talaga, hindi lang nabibigyan ng minuto. So ito ngayon ang kailangan pag-isipang mabuti ng PBA para masiguro na yung kanilang mga teams ay maging tama na at balanse. Ang sabi nga ng PBA hanggang 14 o 16 na teams po pwede dapat. Pero kailangan muna nilang pag-isipang mabuti kung paano maiengganyo yung mga kumpanya na maglaro dito sa PBA. At syempre kahit hindi man sabihin ang isang concern dyan na yung mga lopsided trades na pabor dito sa SMC at MVP Group. Kaya naman, syempre, sila palagi naglalaban sa kampyonato at paano naman yung mga bagong teams.